Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba ay maluloko mo kami sa drama mo? You staged that robbery, didn't you? Kunwari, ay ililigtas mo ang anak ko para maging bida ka at makapasok sa pamilya namin. You're nothing but a cheap, calculating criminal. Tala. Ang bawat salitang binitawan ni Doña Esperanza ay tila mga lason na pilit isinusaksak sa pandinig ni Tala. Sa gitna ng mataong plaza ng Batangas, kung saan dapat ay masayang ipinagdiriwang ang kapistahan, ay nakatayo si Tala. Mag-isa, nangangatog, at pinagtitinginan ng lahat. Ang ingay ng mga tambol at tawanan ng mga tao ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na punong-puno ng paghatol. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay masayang may hawak na banderitas ay ngayon ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabarang malaking bato, tuyot na tuyot, at bawat paghinga niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Paano nagawa ng babaeng ito na baligtarin ang katotohanan? Kahapon lang, itinaya ni Tala ang sariling buhay para harangan ng balisong na itataksil sana sa likod ni Matias. Kahapon, nakita niya ang pasasalamat sa mga mata ng lalaki. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat, ang pasasalamat na iyon ay pinalitan ng isang madilim at mabigat na paratang. Hindi po totoo yan, Doña Esperanza. Iniligtas ko po si Matias dahil... Ang boses ni Tala ay halos isang bulong na lamang, basag at puno ng panginginig. Ngunit hindi pa siya natatapos, ay isang malakas at mabilis na pagdampi ng palad ni Esperanza sa kanyang pisngi ang nagpatahimik sa kanya. Ang tunog ng sampal na yon ay umalingaw-ngaw sa paligid, mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat na natamo niya kahapon. Napalingon ang ulo ni Tala sa tindi ng puwersa at ang kanyang buhok ay humambalos sa kanyang mukha, tila isang itim na tabing na nagkukubli ng kanyang mga luha. Ang kanyang pisngi ay nagsimulang mag-init at mamula, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay mas matindi pa ang liyab. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko sa marumi mong bibig, muling sigaw ni Esperanza, habang itinataas ang isang plastik na naglalaman ng mga alahas at isang replika ng balisong. Ito! Natagpuan ito sa locker mo sa resort. Bakit nasa iyo ang singsing na ninakaw sa anak ko kung hindi ka kasabwat? Answer me, you rat. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Tala ang mga tao sa paligid na nagsisimulang maglabas ng kanilang mga cellphone. Naririnig niya ang mga bulungan na tila mga bubuyog na dumarapo sa kanyang sugatang dangal. Si Marites Salonga, ang kilalang tsismosa ng bayan, ay kasalukuyang nakatutok ang kamera sa kanya. Ang mga labi nito ay mabilis na gumagalaw habang ibinabalita sa buong mundo ang totoong kulay ng babaeng akala nila ay bayani. Tingnan ninyo mga kapitbahay, wika ni Marites sa kanyang livestream. Akala natin ay anghel, yun pala ay lobong nagbibihis tupa. Kawawang pamilya De Los Reyes, pinasok ng ahas. Gusto ni Tala na sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na siya ang biktima rito. Ngunit paano siya mananalo sa isang reyna na ang bawat salita ay itinuturing na batas? Ang bawat hakbang ni Esperanza ay kalkulado. Bawat patak ng luha ng matanda ay tila isang acting na pang best actress. Sapat para makuha ang simpatya ng madla. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na bulto ang lumitaw mula sa karamihan. Si Matias. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Tala nang magtama ang kanilang mga mata. Hinanap niya ang Matias na kumapit sa kanyang kamay kahapon, ang lalaking bumulong ng salamat habang nagkakagulo ang lahat. Ngunit ang Matias na nasa harap niya ngayon ay tila isang estranghero. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at higit sa lahat, pagdududa. Matias, sambit ni Tala, ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa lalaki. Tila isang nalulunod na naghahanap ng anumang mapagkakapitan. Matias, maniwala ka sa akin.
Hindi ko magagawa yon. Alam mo ang nangyari kahapon. Ngunit bago pa makalapit si Tala, humarang si Esperanza sa gitna nila. Tila isang pader na bakal na naghihiwalay sa katotohanan at kasinungalingan. Matias, anak, huwag kang magpapadala sa mga luhang yan. Ganyan sila kagaling. Ginamit niya ang buhay mo para lamang maging bahagi ng pamilya natin. Isipin mo ang reputasyon ng kumpanya. Isipin mo ang dangal ng ating apelyido. Nanatiling tahimik si Matias. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay muli kay Tala. Ang katahimikan ni Matias ay tila isang hatol ng bitay para kay Tala. Ang bawat segundo ng kanyang hindi pag-imik ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Esperanza. Dalhin niyo na siya sa presinto. Ang malamig na utos ni Matias na bumasag sa huling pag-asa ni Tala. Ang boses nito ay walang emosyon. Tila isang makinang nagbabasa ng isang hatol. Kung inosente ka, Tala, mapapatunayan yan sa korte. Ngunit hanggat hindi malinaw ang lahat, ayaw kitang makita. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na isa-isang bumaon sa likod ni Tala. Ang mga pulis ay nagsimulang lumapit at humawak sa kanyang mga braso. Ang bakal ng posas na dumampi sa kanyang balat ay kasing lamig ng puso ng mga taong nakapaligid sa kanya habang hinihila siya palayo. Sa gitna ng mga hiyaw ng panunumbat at tawanan ng mga tao, lumingon si Tala sa huling pagkakataon. Nakita niya si Esperanza na nakatayo sa tabi ni Matias. Ang kamay nito ay nakahawak sa balikat ng anak sa isang mapanlinlang na paraan ng pag-aari. At sa isang saglit, sa gitna ng kanyang pagkakaapi, nakita ni Tala ang isang mabilis at tago ng ngiti sa mga labi ni Esperanza. Isang ngiti ng tagumpay, isang ngiti na nagsasabing, "Dito ka lang lulugar, sa ilalim ng aking mga paa." Doon, sa gitna ng alikabok at ingay ng fiesta, napagtanto ni Tala na ang digmaang ito ay hindi pa natatapos. Ang kanyang katawan ay maaring posas, ngunit ang kanyang isipan ay nagsimula ng bumuo ng isang panata. Ang bawat patak ng kanyang luha sa sementong ito ay magiging binhi ng isang paghihiganti na hindi nila malilimutan. Isang itim na sasakyan ng pulis ang bumukas, tila isang malaking bibig ng halimaw na nakahandang lamunin ang kanyang kinabukasan. At bago tuluyang sumara ang pinto, ang huling imaheng nakita ni Tala ay ang estatwa ng Santo Niño sa gitna ng plaza. Ang mukha nito ay tila lumuluha rin kasabay niya, o marahil ay nagmamasid lamang sa isang panibagong kaluluwa na handang ibenta ang lahat para sa katarungan. Tingnan niyo itong babaeng ito. Akala mo kung sinong santa, yun pala ay sanay na sanay sa nakaw. Kaya pala ang bilis sumipsip kay Sir Matias. Isang hamak na katulong na gustong maging senyora sa isang gabi lang. How cheap can you get, Tala? Mabulok ka sana sa kulungan. Ang boses ni Marites Salonga ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na presinto, habang ang kanyang cellphone ay nakatutok sa pagmumukha ni Tala na nasa loob ng rehas. Ang bawat salita ni Marites ay tila mga talsik ng putik na lalong nagpaparumi sa dangal ni Tala. Sa labas ng selda, ang mga tao sa bayan ay nagkumpulan, dala ang mga placards at galit na mga mata. Tila ba si Tala ang pinakamasamang kriminal na sumibol sa lupain ng Batangas? Nanatiling nakayuko si Tala sa sulok ng madilim at mabahong selda. Ang malamig na semento ay tila humihigop sa nalalabi niyang lakas. Ramdam niya ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa dulo ng pasilyo, na sa bawat tunog nito ay tila isang segundong nawawala sa kanyang buhay. Ang amoy ng kalawang at ihi ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling takot. Ngunit mas masangsang pa rin ang amoy ng kawalan ng katarungan na bumabalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang bayang pinagsilbihan niya ng tapat ay ganito kabilis tumalikod. Ang mga taong binibigyan niya ng simpleng tulong noon ay sila pang nangunguna sa pagbato ng masasakit na salita. Ngunit sa lahat ng sakit, ang pinakamahapdi ay ang imahe ni Matias.
Ang lalaking inisip niyang magiging sandigan niya, ngunit siya pang nagbigay ng hudyat upang siya ay ikulong. Matias, bakit? Mahinang bulong ni Tala sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Walang nakakarinig, walang nakakakita. Ang kanyang mga mata ay tuyot na sa kaiiyak at ang tanging natira ay ang pamamanhid ng kanyang buong pagkatao. Ilang oras ang lumipas at ang ingay ng mga tao sa labas ay unti-unting humupa. Ngunit napalitan ito ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo. Ang tunog ng bawat hakbang ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Huminto ang mga yabag na yon sa harap ng kanyang selda. Pag-angat ng ulo ni Tala, nakita niya si Matias. Nakatayo ito ng matuwid. Ang kanyang mamahaling barong ay tila isang baluti na naghihiwalay sa kanila. Bakit ka nandito? Ang unang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Nandito ka ba para panoorin ang tagumpay ng iyong ina? O para makita kung gaano kabilis mawasak ang buhay ng isang taong nagligtas sa iyo? Huminga ng malalim si Matias. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Tala. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong paniwalaan, Tala. Ang ebidensya ay nasa harap ko. Ang singsing ng pamilya namin, natagpuan sa gamit mo. Paano ko ipapaliwanag yan sa mga board members? Paano ko ipapaliwanag yan sa aking ina na halos himatayin sa takot dahil sa akala niyang panganib? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Takot? Ang ina mo ay hindi natatakot, Matias. Ang ina mo ay naglalaro. At ikaw ang kanyang pinakamagaling na piyesa. Hindi mo ba nakikita? Ang lahat ng ito ay isang malaking dula-dulaan. Tumigil ka na! Sigaw ni Matias. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng presinto. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang aking ina. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagbigay ng lahat para sa akin. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Doon napagtanto ni Tala ang tindi ng tanikala na nakagapos kay Matias. Ito ang tinatawag na utang na loob. Isang utang na kahit kailan ay hindi mababayaran. At ngayon ay ginagamit ni Esperanza upang bulagin ang sarili niyang anak. Namatay ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Tala. Ang lalaking mahal niya ay isang bilanggurin, tulad niya. Ngunit ang rehas ni Matias ay gawa sa ginto at maling katapatan. Umalis si Matias nang hindi man lang lumingon. Iniwan si Tala sa gitna ng kadiliman. Sa sumunod na araw, isang maliit na anino ang lumapit sa rehas. Isang batang lalaki, anak ng isa sa mga janitor sa presinto, ang palihim na nag-abot ng isang pirasong tinapay na nakabalot sa lumang dyaryo. Salamat! Mahinang wika ni Tala habang hinahawakan ng maliit na kamay ng bata. Sa sandaling iyon, ang tinapay na yon ay tila pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa katotohanang may isa pang kaluluwa na nakakakita sa kanyang pagkatao sa kabila ng dumi ng kanyang sitwasyon. Iyon ang kanyang golden moment. Isang kislap ng liwanag sa gitna ng impyerno. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Kinabukasan, ang pintuan ng selda ay bumukas ng may malakas na tunog. Pumasok si Doña Esperanza. Ang kanyang bango ay tila sumasakal sa hininga ni Tala. Wala itong kasamang bodyguards, walang kamera. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng takot o iyak na ipinakita niya sa plaza. Ang naroon ay ang mukha ng isang tuso at mapanganib na mangangaso. Alam mo, Tala, maaari kitang mabulok dito habang buhay. Simula ni Esperanza, habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga kuko ay dumaan sa malamig na rehas. Lumilikha ng isang tunog na tila nagpapangilo sa mga ngipin ni Tala. Isang tawag ko lang sa judge at siguradong hindi mo na makikita ang sikat ng araw. Ang mga marites ay lalong magagalit at ang pangalan mo ay magiging kasing kahulugan ng dumi. Tumingin si Tala ng diretso sa mga mata ni Esperanza. Ano ang gusto mo? Isang matamis, ngunit nakakangilabot na ngiti ang sumilay
sa mga labi ng matanda. Ang aking anak ay masyadong mabait. Sa kabila ng lahat, ayaw niyang makita kang mamatay sa gutom dito. At ang kumpanya, kailangan namin ng isang mabilis na solusyon para matigil ang chismis tungkol sa security breach sa resort. Lumapit palalo si Esperanza hanggang sa maramdaman ni Tala ang mainit at mabahong hininga nito sa kanyang tenga. Narito ang alok ko. Papakasinungalingan natin ang lahat. Sasabihin nating ang lahat ng ito ay isang misunderstanding lamang. Isang acting para sa isang security drill. Lilinisin ko ang pangalan mo. Tumigil ang tibok ng puso ni Tala. Anong kapalit? Pakasalan mo si Matias. Bulong ni Esperanza. Isang kasal sa papel, isang kontrata. Magiging asawa ka niya sa harap ng publiko para hindi masira ang imahe ng aming pamilya. Ngunit sa loob ng mansyon ko, magiging isa kang bilanggo. Magiging alila ka namin hanggang sa masipsip ko ang bawat huling lakas mo. Pakasalan mo ang anak ko o mabulok ka sa kulungan ng walang sino mang makaaalaala sa'yo. Pilin mo, Tala, ang gintong hawla o ang madilim na hukay. Nanigas si Tala. Ang pagpipilian ay tila isang dalawang talim ng itak na parehong nakatutok sa kanyang leeg. Ang luhang kanina pa pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi, habang ang anino ni Esperanza ay tila lumalaki, nilalamon ang buong selda. Ang puting papel na nasa ibabaw ng lamesa ay tila isang malamig na niyebe na unti-unting nagpapatigil sa daloy ng dugo ni Tala. Sa gitna ng tahimik at de-aircon na opisina ng pamilya De Los Reyes, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng bentilasyon na tila isang malungkot na kanta para sa isang hantungan. Ang bawat letra sa kontrata ay malinaw, itim na itim, at matulis, handang itusok sa huling piraso ng kalayaan ni Tala. Don't look at it as if it's a death sentence, Hiha. Isipin mo na lang na isa itong golden ticket. Simula ni Esperanza, habang dahan-dahang itinatulak ang isang mamahaling ballpen patungo sa kamay ni Tala. You sign this, and the charges will disappear. You will have the name De Los Reyes. Magkakaroon ka ng proteksyon na kahit kailan ay hindi mo makukuha sa labas ng mansyong ito. Tumingin si Tala kay Matias na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod sa kanila. Ang kanyang asawa, sa papel, ay tila isang anino na walang tinig. Matias, ito ba talaga ang gusto mo? Mahinang tanong ni Tala. Hindi lumingon si Matias. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na mabigat na krus. It's for the best, Tala. Para sa reputasyon ng kumpanya at para na rin sa seguridad mo. My mother knows what she's doing. Just sign it so we can end this nightmare. Nightmare. Isang bangungot. Doon na pagtanto ni Tala na sa paningin ni Matias, ang kanilang pagsasama ay hindi isang panimula, kundi isang obligasyong kailangang tapusin. Hinawakan ni Tala ang ballpen. Ang bigat nito ay tila 1,000 tonelada. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naaalala niya ang mukha ng kanyang ina sa lumang litrato. Ito na ang tanging paraan. Kung hindi siya papasok sa loob ng mansyon, hindi niya kailanman malalaman ang katotohanan. Sa isang mabilis at nanginginig na galaw, idinikit ni Tala ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tunog ng pagkaskas ng tinta sa hibla ng papel ay tila isang mahabang buntong hininga ng kanyang kaluluwa na unti-unting lumilisan. Tapos na. Ibinenta na niya ang kanyang sarili sa mga taong sumisira sa kanya. Wonderful! Nakangiting wika ni Esperanza. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa katuwaan habang mabilis na kinukuha ang dokumento. Welcome to the family, Tala. Or should I say, welcome to your new life. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Leandro, ang anhin ni Matias. May dala itong malaking bouquet ng mga rosas, ngunit ang kanyang ngiti ay tila isang maskara na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Congratulations, Matias, at sa iyo rin, Tala. Who would have thought na ang munting maid ng resort ay magiging bahagi na ng ating legacy? Don't worry, I'll be here to support you. We're family now, right? Ramdam ni Tala ang panunuot ng kilabot sa kanyang balat.
habang nakatingin kay Leandro. May kung anong dilim sa likod ng mga tawa nito. Isang panganib na mas matindi pa kaysa sa harapang galit ni Esperanza. Ang seremonya ng kasal ay naganap sa loob ng isang pribadong chapel sa ilalim ng init ng hapon. Walang magarbong dekorasyon, walang masayang musika. Ang tanging naroon ay ang lamig ng pader na bato at ang amoy ng natutunaw na kandila. Habang binabasa ng huwes ang kanilang mga sumpa, ang bawat salita ay tila isang bakal na itinatanim sa lupa. Dumating ang sandali ng palitan ng singsing. Kinuha ni Matias ang kamay ni Tala. Ang kamay ni Tala ay malamig, maputla, at tila walang buhay. Nang subukan ni Matias na isuot ang gintong singsing na may malaking brilyante, bigla itong huminto. Ang singsing ay maluwag, masyadong malaki para sa payat na daliri ni Tala na tila unti-unti nang natutuyo dahil sa hirap at pait. Iyon ang kanilang golden moment. Isang sandali kung saan ang karangyaan ng pamilya De Los Reyes ay hindi kailanman magiging akma sa isang pusong dinurog ng kawalan ng katarungan. Pilit na isinuot ni Matias ang singsing, ngunit nanatili itong tabingi. Tila nagpapaalala na ang pagsasamang ito ay kailanman hindi magiging tuwid. Pagdating sa mansyon pagkatapos ng kasal, sinalubong sila ng mga katulong na nakahanay. Sa dulo ng linya ay nakatayo si Aling Nena, ang matandang tagapagluto na halos 3 dekada na sa pamilya. Nang magtama ang paningin ni Tala at Aling Nena, biglang namutla ang matanda. Ang baso ng tubig na hawak nito ay nanginginig at ang takot sa kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Aling Nena at nagmadaling pumasok sa kusina. Iniwan ang isang katanungan sa isip ni Tala. Matias, dalhin mo na ang iyong asawa sa kanyang silid. Utos ni Esperanza habang naglalakad patungo sa hagdanan. But wait, I almost forgot. Our guest rooms are under renovation, and since this marriage is just for public relations, I'm sure Tala wouldn't mind staying in a more appropriate place. Huminto si Matias sa unang baitang. What do you mean, Ma? This is her home now. Exactly, sagot ni Esperanza. Ang kanyang boses ay tila isang hagupit ng latigo. At bilang bahagi ng pamilyang ito, kailangang matutunan ni Tala ang disiplina. Matias, go to your room. Tala, follow me. Dinala ni Esperanza si Tala sa likurang bahagi ng mansyon, malayo sa mga malalambot na carpet at nagniningning na chandelier. Huminto sila sa harap ng isang maliit, madilim at mainit na silid sa tabi ng labahan. Ito ang kwarto ng mga katulong. Dito ka matutulog. Malamig na wika ni Esperanza. Huwag mong iisiping dahil may singsing ka na, ay katabi mo na ang anak ko. You are here to pay your debt, Tala. At sa loob ng bahay na ito, ang utos ko ang batas. Welcome to your real home. Kasabay ng pagtalikod ni Esperanza ay ang marahas na pagsara ng pintong kahoy. Ang tunog ng trangka na bumagsak ay tila ang huling hambalos ng martilyo sa isang kabaong. Sa loob ng maliit na silid, sa gitna ng dilim at amoy ng naphthalene, dahan-dahang napaupo si Tala sa manipis na banig. Hinawakan niya ang singsing sa kanyang daliri. Ang gintong tanikala na ngayon ay ganap ng bumigkis sa kanyang buhay. Hindi ang sikat ng araw ang gumising kay Tala kinabukasan, kundi ang malupit at matinis na tunog ng kampana na tila humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. 4:00 pa lamang ng umaga. Sa loob ng maliit at mainit na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa pader. Sapat lamang para makita ang alikabok na sumasayaw sa hangin. Masakit ang buong katawan ni Tala mula sa matigas na banig, ngunit mas masakit ang katotohanang kailangan niyang bumangon para pagsilbihan ng mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Bumangon ka na diyan, senyora. Ang boses ni Esperanza ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto, puno ng panunuya. Huwag mong iisiping, dahil asawa ka na ng anak ko ay magbubuhay rin na karito. Ang bawat butil ng kaning kakainin mo ay kailangang pagtrabahuhan. Simulan mo sa paglilinis ng buong sala bago mag-almusal.
Lumabas si Tala na ang suot ay ang lumang uniforme ng katulong na ibinigay sa kanya. Habang hawak niya ang mabigat na timba at basahan, naramdaman niya ang bigat ng gintong singsing sa kanyang daliri. Isang simbolo ng yaman, ngunit sa pagkakataong ito ay tila isang pabigat na nagpapaalala sa kanyang pagkakaalipin. Sa gitna ng malawak na sala, lumuhod si Tala sa malamig na marmol na sahig. Kinuskus niya ang bawat sulok, ang bawat disenyo ng bato, hanggang sa mamula ang kanyang mga palad. Ang amoy ng sabon at chlorine ay humahalo sa amoy ng kanyang pawis, at sa bawat kuskus niya, tila binubura rin niya ang kanyang sariling pagkatao. Mula sa itaas ng hagdanan, pinapanood siya ni Esperanza habang humihigop ng mainit na tsokolate. Dagdagan mo ang puwersa, Tala. Masyadong malabo ang refleksyon ko sa sahig. O baka naman masyado kang nanghina dahil sa kasal kagabi? Hindi sumagot si Tala. Pinanatili niya ang kanyang tingin sa sahig. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang kanyang isipan ay abala sa pagmamasid. Pinag-aaralan niya ang bawat pasilyo, ang bawat pinto, at ang bawat ugali ng mga taong nakatira sa mansyong ito. Alam niyang sa bawat sulok ng bahay na ito, may nakatagong lihim tungkol sa kanyang ina. Isang sandali, dumaan si Matias pababa ng hagdan. Huminto siya nang makita si Tala na nasa sahig, pawis na pawis at pagod na pagod. May kung anong kirot ang gumuhit sa mukha ng lalaki. Isang pagdadalawang isip na tila gustong sumabog, ngunit pilit na pinipigilan. Ma, kailangan ba talagang siya ang gumawa niyan? Marami naman tayong katulong. Mahinang wika ni Matias, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan. Matias, anak, tugon ni Esperanza. Ang boses nito ay biglang naging malambing na tila isang anghel. Ginagawa ko ito para sa kanya. Kailangan niyang matutunan ang halaga ng pagiging isang De Los Reyes. Hindi sapat ang ganda, dapat ay may sipag din. You're too kind, and that's why people take advantage of you. Remember what she did? She's lucky I didn't let her rot in jail. Tumingin si Matias kay Tala. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na nag-iwas ng tingin si Matias at naglakad palabas ng pinto. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang paulit-ulit na sampal sa puso ni Tala. Ang kawalan ng kakayahan ni Matias na ipagtanggol siya ay mas masakit pa kaysa sa anumang utos ni Esperanza. Nang sumapit ang hapon, dinala ni Tala ang mga labahin sa likod ng bahay. Doon ay nakita niya si Aling Nena na tahimik na naghihiwa ng mga sangkap para sa hapunan. Ang matanda ay tila laging nakikiramdam, tila may kinatatakutang anino sa bawat gilid ng kusina. Aling Nena, tawag ni Tala habang dahan-dahang lumalapit. Matagal na po ba kayo rito? Nakilala niyo po ba ang isang babaeng nagngangalang Maria Villamor? Siya ang aking ina. Biglang tumigil ang kamay ni Aling Nena. Ang kutsilyong hawak niya ay bumagsak sa lamesa. Lumilikha ng isang matalim na tunog. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at mabilis siyang tumingin sa paligid bago muling tumingin kay Tala nang may halong takot at awa. Huwag mong babanggitin ang pangalang yan dito, Hija, bulong ni Aling Nena. Ang boses ay nanginginig. Ang pader ng mansyong ito ay may tenga. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, kalimutan mo na ang nakaraan. Pero kailangan kong malaman ang katotohanan, Aling Nena. Alam kong dito siya huling nakita. Giit ni Tala. Bago pa makasagot ang matanda, dumating si Leandro. May dala itong alak at ang kanyang mukha ay may bakas ng alak. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng agila. What are you talking about, ladies? Chismis na naman ba? Tala, my dear, baka gusto mong samahan akong uminom sa library? Mas masarap ang buhay doon kaysa rito sa kusina. Salamat na lang po, Sir Leandro. Marami pa po akong gagawin. Sagot ni Tala habang mabilis na kinuha ang timba at lumayo. Naramdaman niya ang titig ni Leandro sa kanyang likuran. Isang titig na puno ng malisya at panganib. Nang sumapit ang gabi, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, nagsimulang makarinig si Tala ng isang kakaibang tunog. Isang mahinang himig, tila isang heli na nagmumula
sa kailaliman ng bahay. Bumangon siya at palihim na lumabas ng kanyang silid. Sinundan niya ang tunog, dumaan sa madidilim na pasilyo hanggang sa makarating siya sa ilalim ng malaking hagdanan. Doon, sa likod ng mga lumang kagamitan at mga nakatambak na kahon, napansin niya ang isang maliit na siwang sa pader. Isang nakatagong pinto na halos hindi mapapansin kung hindi mo tititigan ng maigi. Lumapit si Tala at dahan-dahang hinawakan ng doorknob na puno ng kalawang. Ang lamig ng bakal ay gumuhit sa kanyang palad at ang pintig ng kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng kanyang hininga. Sa ibaba ng pinto, nakita niya ang isang maliit na ukit sa kahoy, isang pangalan na pamilyar sa kanya. Maria. Bago pa niya maipush ang pinto, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Isang anino ang bumalot sa kanya at ang tunog ng isang mabagal na paghinga ay dumampi sa kanyang batok. Anong ginagawa mo rito, Tala? Ang boses ni Esperanza ay tila isang malamig na hangin na nagpabato kay Tala sa kanyang kinatatayuan. Sa dilim ng gabi, ang mga mata ng matanda ay kumikislap sa galit. Tila isang halimaw na handang sumakmal sa sinumang mangahas na buksan ang pintuan ng nakaraan. Nandito ka ba para magnakaw ulit? Hindi ka lang pala isang cheap na kriminal. Isa ka ring malaking pakialamera. Akala mo ba ay may mahahanap kang ginto sa ilalim ng hagdanang yan? O baka naman naghahanap ka ng matataguan dahil hindi mo na kaya ang hirap ng buhay rito? Ang boses ni Esperanza ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng hating gabi. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mahabang nightgown ay tila isang puting anino na nagpapatingkad sa dilim ng kanyang aura. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila binabasa ang bawat takot sa puso ni Tala. Mabilis na iniatras ni Tala ang kanyang kamay mula sa nakatagong pinto. Ang kanyang hininga ay gumuho at ang pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Hindi po, Doña Esperanza. May narinig lang po akong kakaibang tunog kaya tiningnan ko. Tunog! Ang tanging tunog na dapat mong pakinggan ay ang tunog ng iyong pagsunod sa akin. Muling wika ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang tsinelas sa sahig ay tila bawat hakbang ng isang hatol. Bumalik ka sa kwarto mo. At kung makita pa kitang gumagala sa gabi, sisiguraduhin kong hindi lang rehas ang kakaharapin mo. Don't test my patience, Tala. You are here as a servant, not an investigator. Pilit na naglakad palayo si Tala, ngunit ang kanyang isipan ay nanatili sa pintong iyon. Bakit ganoon na lamang ang takot ni Esperanza na malapitan ang silid na iyon? Bakit nakaukit ang pangalan ng kanyang ina sa kahoy? Kinabukasan, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa isang lingguhang misa sa loob ng mansyon, inutusan si Tala na linisin ang altar sa loob ng pribadong chapel. Ang amoy ng insenso at mga bulaklak ay bumabalot sa silid, lumilikha ng isang kapaligiran na puno ng kabanalan, ngunit sa pakiramdam ni Tala ay puno rin ng pagsakdal. Sa gitna ng altar ay nakatayo ang isang matandang estatwa ng Santo Niño. Ang mga mata nito ay tila nakamasid sa bawat galaw ni Tala. Habang pinupunasan niya ang paa ng estatwa, napansin niya ang isang maliit na bitak sa ilalim ng pedestal nito. Isang kuryosidad ang muling gumising sa kanyang sistema. Dahan-dahan niyang inangat ang estatwa at doon, sa loob ng isang maliit at lihim na compartment, ay may nakitang isang lumang notebook. Ang bawat pahina ay dilaw na sa kalumaan at ang amoy ng tuyong sampagita ay agad na humalimuyak. Iyon ang diary ng kanyang ina. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng pakikipagtagpo sa kaluluwa ng kanyang ina. Hinaplos ni Tala ang bawat letra, ang bawat salita na isinulat ng may nanginginig na kamay. Nabasa niya ang mga huling salita. Takot na takot ako. Alam na nila ang tungkol sa pundo. Kung may mangyari sa akin, hanapin niyo ang katotohanan sa kabilang panig ng bakod.
Hindi mapigilan ni Tala ang pagpatak ng kanyang luha sa papel. Ang bawat patak ay tila isang pangako na hindi siya titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Mabilis niyang itinago ang diary sa loob ng kanyang uniforme nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Nang hapon ding iyon, inutusan ni Esperanza si Tala na magdala ng mga sariwang bulaklak sa mausoleo ng pamilya De Los Reyes sa lumang sementeryo ng bayan. Isang pagkakataon ito para makalabas si Tala sa mapanirang pader ng mansyon. Sa gitna ng mga matatandang puno ng kalachuchi, isang babaeng nakasuot ng itim na trahe de mestiza ang nakatayo malapit sa puntod ng pamilya Villamor. Siya ay si Rosario Villamor, ang kilalang abogado na may malamig na anyo ngunit may matatalas na mata. Tala Villamor, sambit ni Rosario, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. Matagal na kitang hinihintay. Sino po kayo? Paano nyo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa basket ng bulaklak. Ako ang nakakaalam ng lahat ng lihim na ayaw mong malaman ng mga De Los Reyes. Sagot ni Rosario habang dahan-dahang lumalapit. Huwag kang magtitiwala sa kahit na sino sa mansyong yon, Tala. Lalo na sa asawa mo. Ang bawat halik at yakap ni Matias ay maaring isang lason na idinisenyo para patahimikin ka. Ang pamilyang iyon ay hindi marunong magmahal, marunong lang silang magmay-ari. Pero Matias is different. He is kind. Pilit na pagtatanggol ni Tala kahit sa loob niya ay may namumuong pagdududa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rosario. Ang kabaitan ay ang pinakamabisang baluti ng mga traidor. Hawak mo na ang ebidensya, hindi ba? Ang diary ng iyong ina. Basahin mo itong mabuti at malalaman mo kung sino talaga ang pumatay sa kanya. Pagbalik ni Tala sa mansyon, ang langit ay madilim na at puno ng nagbabadyang ulan. Habang naglalakad siya sa sala, biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Sa gitna ng silid ay nakaupo si Esperanza sa kanyang malaking armchair, tila isang reyna na naghihintay ng kanyang biktima. Sa tabi niya ay si Matias na tila balisa at hindi makatingin kay Tala. Bakit ang tagal mo sa labas, Tala? Tanong ni Esperanza. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. At ano itong nakatago sa ilalim ng iyong uniforme? Isang bagay ba na hindi sayo? Nanigas si Tala sa gitna ng sala. Ang bigat ng diary sa kanyang dibdib ay tila naging 1,000 tonelada. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naririnig ng buong silid. Ilabas mo yan, Tala. Ang utos ni Matias. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-aalangan. Huwag mong hayaang magalit palalo si Mama. Just show it to us. Dahan-dahang dinala ni Tala ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ang lamig ng hangin mula sa labas ay humahalik sa kanyang balat, habang ang titig ni Esperanza ay tila isang apoy na handang sunugin ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Ilabas mo ang itinatago mo, Tala. Huwag mong hintayin na ang mga kamay ko pa ang kumuha niyan mula sa iyo. Ang boses ni Esperanza ay tila isang malamig na huni ng ahas, dahan-dahang gumagapang sa katahimikan ng sala. Ang liwanag ng malaking chandelier sa itaas ay tila naging masyadong maliwanag, nakasisilaw at nakahuhusga. Nanginginig ang mga daliri ni Tala habang dahan-dahang inilalabas ang notebook mula sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang maiabot, marahas itong hinablot ni Esperanza. Isang mabilis na pagpunit ng papel ang narinig sa buong silid. Ang tunog ng bawat pahinang nagkakahiwalay ay tila tunog ng pagkawasak ng huling pag-asa ni Tala. Isang lumang notebook? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Esperanza habang tinitingnan ang mga pahinang punong-puno ng tinta. Ito ba ang pinagkakaguluhan mo? Ang basura ng iyong namayapang ina? Akala mo ba ay makakahanap ka rito ng ginto? Wala kang mapapala sa nakaraan, Tala, dahil ang nakaraan ay patay na, tulad ng iyong ina. Mama, dahan-dahan naman, mahinang saway ni Matias, ngunit hindi siya gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdadalamhati, ngunit ang kanyang katawan
ay tila nakagapos pa rin sa utos ng kanyang ina. No, Matias! Kailangang matutunan ng babaeng ito kung saan siya lulugar. Muling sigaw ni Esperanza habang itinatapon ang pinunit na notebook sa paanan ni Tala. At dahil mukhang marami kang oras para maghalungkat ng basura, sisiguraduhin kong magiging abala ka ngayong gabi. Mayroon tayong mga bisita, isang dinner party para sa mga pinakamalalaking investor ng kumpanya. At ikaw, Tala, ikaw ang magsisilbing tagapagsilbi ng wine. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kababa ang nakuha mong asawa, Matias. Nang sumapit ang gabi, ang mansyon ay napuno ng musika at tawanan. Ang amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain ay bumabalot sa bawat sulok, ngunit para kay Tala, ang bawat halakhak ay tila isang panunuya. Suot ang kanyang uniforme. Hawak niya ang isang tray ng mga kristal na baso. Bawat hakbang niya sa gitna ng mga mayayaman at makapangyarihang tao ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Oh, tingnan niyo mga mare! Iyan na ba ang sikat na asawa? Naririnig ni Tala ang boses ni Marites Salonga na kasalukuyang nakikipagbulungan sa isang grupo ng mga kababaihan. Tignan niyo ang ayos, mukha talagang tagapagsilbi. Tama nga ang sabi ni Doña Esperanza. Minsan kailangan mo talagang turuan ang mga galing sa putik kung paano lumakad sa palasyo. Isang matalim na titig ang ibinigay ni Tala kay Marites, ngunit mabilis niyang itinungo ang kanyang ulo nang makita niyang nakatingin si Esperanza mula sa malayo. Habang naglalakad si Tala para magsalin ng wine sa baso ng isa sa mga bisita, sinadya ni Leandro na iunat ang kanyang paa. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingawngaw sa buong dining hall. Ang pulang wine ay tumalsik sa puting damit ng isang donya. At sa gitna ng gulat na reaksyon ng lahat, si Tala ay naiwang nakatayo, nanginginig at puno ng kahihiyan. Ano ba? Napakatanga mo naman! Sigaw ng bisita. Dito nangyari ang isang golden moment, isang sandali na hindi malilimutan ng mga nakikinig. Sa halip na umiyak o tumakbo palayo, dahan-dahang lumuhod si Tala. Hindi siya tumitingin sa mga taong nangungutya sa kanya. Gamit ang kanyang mga kamay, sinimulan niyang pulutin ang mga piraso ng baso. Kahit na humihiwa na ang matatalas na kristal sa kanyang mga daliri at nagsisimula nang pumatak ang dugo sa puting marmol, nanatiling diretso ang kanyang likod. Ang kanyang dignidad ay tila isang huling baluti na ayaw niyang isuko. Pasensya na po, mahinang wika ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. Pinunasan niya ang natapong wine gamit ang kanyang sariling panyo. Hindi iniintindi ang hapdi ng kanyang mga sugat. Nang matapos ang gabi at ang lahat ay nakauwi na, iniwan si Tala na naglilinis ng huling kalat sa sala. Sa gitna ng pagod, napansin niya ang isang pitaka na naiwan sa ilalim ng sofa. Alam niyang kay Leandro iyon. Dahan-dahan niya itong binuksan para tignan kung may pagkakakilanlan, ngunit isang lumang litrato ang nalaglag mula sa loob nito. Nanigas si Tala. Ang litratong yon ay hindi kay Leandro. Ito ay litrato ng kanyang ina, si Maria Villamor, noong kabataan nito. At sa likod ng litrato, may nakasulat na isang mensahe. Para sa tanging nagmamay-ari ng aking puso. Bakit nasa kay Leandro ang litrato ng kanyang ina? Ano ang koneksyon ng kanyang ina sa lalaking tila gustong sumira sa kanya ngayon? Dala ang matinding kalituhan, naglakad si Tala patungo sa hagdanan para bumalik sa kanyang silid. Ngunit sa itaas ng hagdan, nakatayo si Leandro, nakangisi, at tila kanina pa siya pinapanood. Ang amoy ng alak ay tila mas lalong tumindi habang lumalapit ito sa kanya. Nahanap mo ba ang hinahanap mo, Tala? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng malisya. Ang nakaraan ay isang madilim na kuweba. Baka hindi mo magustuhan ang makikita mo sa loob. Bago pa man makasagot si Tala, biglang dumilim ang paligid dahil sa pagpatay ng mga ilaw. Isang marahas na tulak ang naramdaman ni Tala sa kanyang balikat.
Ang tunog ng kanyang paggulong sa hagdanan ay tila isang walang katapusang serye ng sakit hanggang sa maramdaman niya ang malakas na paghampas ng kanyang ulo sa matigas na sahig. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, nakita ni Tala ang isang bulto sa itaas ng hagdanan, isang taong nakatayo at nanonood lamang sa kanyang pagbagsak bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Ang bawat pintig sa loob ng ulo ni Tala ay tila isang malakas na palupalo sa bakal. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng kanyang maliit na silid ay tila umiikot. Ang amoy ng alkohol at gamot ay sumalubong sa kanyang pangamoy, ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang mainit na dampi ng isang kamay sa kanyang noo. Gising ka na pala. Huwag kang biglang babangon, baka mahilo ka. Ang mahinang boses ni Matias ang bumasag sa katahimikan. Tumingin si Tala sa tabi. Nakaupo si Matias sa isang maliit na silya. Ang kanyang hitsura ay tila hindi nakatulog sa buong gabi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, nawala ang galit ni Tala. Ito ang Matias na nakilala niya noon, ang lalaking may mabuting puso na pilit lamang ikinukulong ng obligasyon. Dito nangyari ang kanilang golden moment. Kinuha ni Matias ang isang baso ng tubig at dahan-dahang inalalayan si Tala para uminom. Ang kanilang mga balat ay nagdampi, isang simpleng hawak na nagpadaloy ng kuryente sa pagitan ng kanilang mga puso. Sa dilim ng maliit na silid, tila tumigil ang mundo. Walang Doña Esperanza, walang Leandro, walang gulo. Silang dalawa lang. I'm so sorry, Tala, bulong ni Matias. Ang kanyang boses ay basag. Sabi ni Leandro, nadulas ka raw dahil sa kalasingan ng mga bisita. But I know you. I know you're careful. Patawarin mo ako kung wala akong nagawa para protektahan ka. Hindi sumagot si Tala. Hinawakan niya ang kamay ni Matias ng mahigpit. Matias, may kailangan kang malaman. Ang nakaraan ng ating mga pamilya, hindi ito ang inaakala mo. Bago pa man makapagpatuloy si Tala, isang mahinang katok ang narinig sa bintana. Isang hudyat mula kay Rosario Villamor. Alam ni Tala na kailangan na niyang kumilos. Nang sumunod na gabi, palihim na lumabas si Tala ng mansyon sa tulong ni Aling Nena na nag-iwan ng bukas na pinto sa kusina. Sa isang lumang bodega sa labas ng bayan, naghihintay si Rosario. Ang liwanag ng isang maliit na lampara ay nagbibigay ng nakatatakot na anino sa paligid. Nahanap mo na ang litrato, hindi ba? Simula ni Rosario, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang litrato ni Maria sa pitaka ni Leandro. Hindi iyon dahil sa pag-ibig, Tala. Iyon ay dahil sa obsesyon at panunumbat ng budhi. Anong ibig ninyong sabihin, attorney? Tanong ni Tala. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ang iyong ama, ang taong pinalabas nilang pumatay sa iyong ina, ay hindi isang kriminal. Wika ni Rosario habang inilalabas ang isang makapal na folder. Ang totoo, ang iyong ama ay namatay habang sinusubukan niyang itago ang iyong ina mula sa mga tauhan ni Esperanza. Ang iyong ama ay isang bayani na binuwis ang buhay para sa inyong dalawa. Nanlambot ang mga tuhod ni Tala. Ang buong buhay niya ay binuo sa isang malaking kasinungalingan. Ang puot na itinanim niya para sa kanyang ama ay biglang napalitan ng isang matinding pagsisisi. Ang pamilya De Los Reyes at Villamor ay biktima ng isang malaking land grab na pinangunahan ni Esperanza at ng kanyang mga kasabwat, patuloy ni Rosario. Ang iyong ina ang nakatuklas ng ebidensya ng malawakang pangungurakot sa pondo ng kumpanya. At ang pondo na iyon ang ginamit ni Esperanza para itayo ang imperyo nila ngayon. Ang bawat sentimo na ginagastos ni Matias ay galing sa dugo ng iyong mga magulang. Hindi makapaniwala si Tala. Ang mansyong tinitirhan niya, ang singsing na suot niya, ang lahat ng karangyaan ay galing sa isang krimen.
Naramdaman niya ang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ngunit ang mas nakatatakot ay ang susunod na ipinakita ni Rosario. Isang lumang tablet ang binuksan ni Rosario. Isang malabong video ang nagsimulang tumakbo. Ito ay kuha mula sa isang lumang security camera ng gusali ng kumpanya 10 taon na ang nakalilipas. Panoorin mo ito ng mabuti, Tala, bulong ni Rosario. Sa video, nakita ni Tala ang kanyang ina na tumatakbo sa isang pasilyo. Tila may hinahabol na kaligtasan. Ngunit sa dulo ng pasilyo, may isang bulto na naghihintay. Isang babaeng may pamilyar na ayos ng buhok at tindig. Si Esperanza. Nakita ni Tala ang pagtatalo, ang pagtulak, at ang huling sandali kung saan ang kanyang ina ay nawalan ng balanse at nahulog mula sa mataas na gusali. Ang tunog ng pagsara ng tablet ay tila tunog ng isang pintuan na ganap nang nagsara sa kawalang malay ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Hindi lang katarungan ang gusto niya ngayon. Gusto niyang makita ang pagbagsak ng bawat pader ng mansyon ng mga De Los Reyes. Anong gagawin natin? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Paano ko sisirain ang isang reyna na ang baluti ay ginto? Hindi natin sisirain ang kanyang katawan. Sagot ni Rosario nang may malamig na ngiti. Sisirain natin ang kanyang mundo at sisimulan natin ito sa pinakamalapit sa kanya, kay Leandro. Habang pabalik si Tala sa mansyon, ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng katarungan. Ngunit sa kanyang pagpasok sa gate, nakita niya si Matias na naghihintay sa kanya sa ilalim ng ulan. Ang mukha ng lalaki ay puno ng takot at pagdududa. Saan ka galing, Tala? Bakit kasama mo si Attorney Rosario? Tanong ni Matias. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo. Tell me the truth, please. Are you just using me to get to my family? Ang tanong ni Matias ay tila isang bagong sugat sa puso ni Tala. Tumingin siya sa mga mata ng lalaking mahal niya, ang lalaking anak ng pumatay sa kanyang ina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na hindi na kailanman matatawid. Paano mo nagawa ito sa akin, Tala? Sumagot ka? Ginagamit mo lang ba talaga ako para makaganti sa pamilya ko? Ang boses ni Matias ay tila isang kulog na bumasag sa tunog ng malakas na buhos ng ulan. Nakatayo sila sa gitna ng hardin, basang-basa, at ang tanging liwanag ay ang malamlam na ilaw mula sa bintana ng mansyon. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Tala ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang tingin ni Matias, puno ng hinanakit at galit, ang tunay na nagpapadugo sa kanyang puso. Matias, makinig ka muna. Hindi ganoon ang nangyari. Si Attorney Rosario, siya ang makakatulong sa atin na malaman ang katotohanan. Pagsusumamo ni Tala, ang kanyang boses ay humahalo sa iyak ng langit. Ngunit bago pa makasagot si Matias, lumabas si Leandro mula sa anino ng veranda. Hawak niya ang tablet na ibinigay ni Rosario kay Tala at may isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Katotohanan, Tala, o baka naman ang sarili mong bersyon ng kwento? Matias, tignan mo ito. Nahanap ko ito sa silid niya. Hindi lang siya nakikipag-ugnayan sa kalaban natin, pinaplano rin niya kung paano ka kukunin ang lahat ng ari-arian mo. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Paano nakuha ni Leandro ang tablet? Magnanakaw ka, Leandro. Iyan ang ebidensya laban sa inyong lahat. Ebidensya? Isang malakas na tawa ang kumawala kay Leandro. Matias, makinig ka rito. Pinindot ni Leandro ang tablet at isang recording ang umalingaw-ngaw. Ito ang boses ni Tala. Ngunit ang bawat salita ay tila pinagtagpi-tagpi at binago. Wala akong pakialam kay Matias. Ang mahalaga ay makuha ko ang tiwala niya hanggang sa mapirmahan niya ang paglilipat ng shares. Kapag nangyari yon, hinding-hindi ko na siya kakailanganin. Hindi ako yan. Matias, nananaginip ka lang. Edited ang recording na yan. Sigaw ni Tala
habang pilit niyang inaabot ang kamay ni Matias. Ngunit marahas na iniatras ni Matias ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig, ay ngayon ay tila naging 2 piraso ng yelo. Sapat na, Tala. Naniwala ako sa iyo. Pinaglaban kita kay Mama. Pero ang lahat pala ng ito ay bahagi lang ng laro mo. You are just like them. Isa ka ring manlilinlang. Matias, please. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas si Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay puno ng nag-aapoy na galit. Sa kanyang likuran, ang mga tauhan ng mansyon ay nakahanay, tila mga saksi sa isang hatol ng bitay. Sapat na ang teleseryeng ito, sigaw ni Esperanza habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Matias, nakita mo na ang tunay niyang kulay. Ang babaeng ito ay isang lason sa ating pamilya. Dinala ni Esperanza ang kanyang kamay sa liig ni Tala at marahas na hinablot ang kwintas na suot nito, isang munting alaala mula sa kanyang ina. Ang tunog ng pagkaputol ng kadena ay tila tunog ng huling hibla ng koneksyon ni Tala sa mundong ito. Hubarin mo ang singsing na yan, utos ni Esperanza. Hindi ka karapat-dapat sa apelyidong De Los Reyes. You are nothing but a trashy maid who tried to fly too high. Guardia, itapon ang babaeng iyan sa labas ng gate at siguraduhin ninyong wala siyang madadala kahit isang hibla ng damit mula sa bahay na ito. Kinaladkad si Tala ng 2 malalaking lalaki sa gitna ng putikan. Ang kanyang mga tuhod ay sumasayad sa lupang basa at ang kanyang mga luha ay tuluyan ng humalo sa ulan. Tumingin siya kay Matias, naghahanap ng kahit maliit na senyales ng pagliligtas, ngunit tinalikuran na siya nito. Ang tunog ng pagsara ng malaking pintong kahoy ay tila ang huling hambalos ng martilyo sa kanyang kabaong. Itinapon si Tala sa labas ng matatayog na gate ng mansyon. Humampas ang kanyang katawan sa basang semento at ang tunog ng pagkakalapat ng bakal na gate ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng kanyang pagkatao. Naiwan siyang mag-isa, nanginginig sa lamig at walang anumang gamit kundi ang basang uniforme sa kanyang katawan. Dito nangyari ang pinakamasakit na golden moment. Sa gitna ng putikan, nakita ni Tala ang isang pirasong papel na nalaglag mula sa kanyang bulsa, ang huling pahina ng diary ng kanyang ina na pilit niyang isinalba bago ito punitin ni Esperanza. Ang tinta ay nagsisimula nang kumalat dahil sa ulan, tila ang kanyang ina ay muling lumuluha kasama niya. Niyakap ni Tala ang pirasong papel sa kanyang dibdib, ang tanging init na natitira sa kanyang mundo. Patawarin niyo po ako, Nay. Nabigo ako. Hagulhol ni Tala, ang kanyang boses ay tila isang iyak ng sugatang hayop sa gitna ng madilim na gabi. Habang nakasubsob siya sa putikan, ang liwanag ng isang headlight ng sasakyan ay dahan-dahang tumama sa kanyang katawan. Ang tunog ng gulong sa basang kalsada ay papalapit ng papalapit. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Rosario Villamor. Hawak niya ang isang itim na payong. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa kanyang kabilang kamay, may hawak siyang isang maliit na bag at ang nakasisilaw na kislap ng isang bagay na bakal sa loob nito. Tumayo ka, Tala, ang malamig na utos ni Rosario. Ang pag-iyak ay para sa mga mahihina. Kung gusto mong mabuhay, kailangang matutunan mong pumatay. Hindi ang tao, kundi ang huling piraso ng iyong awa. Inabot ni Rosario ang kanyang kamay. Tumingin si Tala sa mansyon, pagkatapos ay sa kamay ng abogado. Ang kislap ng galit sa mga mata ni Tala ay unti-unting pumalit sa kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng mahinang Tala Villamor ay tuluyan ng namatay sa ilalim ng ulan. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, Tala. Ano ang nakikita mo? Ang isang basang sisiw na humihingi ng awa o ang isang babaeng handang sunugin ang mansyong kumuha sa kanyang dangal? Ang boses ni Rosario ay tila isang malamig na hampas ng hangin
Sa loob ng kanyang tahimik at modernong apartment, nakatayo si Tala sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga mata ay namamaga, at ang kanyang katawan ay nakabalot sa isang hiram na robe. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, may isang bagong uri ng apoy na nagsisimulang magliyab, isang apoy na hindi na muling mapapatay ng ulan. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang kamay at hinaplos ang sariling refleksyon. Ang nakikita ko ay ang huling pagkakamali ni Esperanza. Inakala niyang pinatay niya ako sa putikan kahapon, ngunit doon lamang pala tunay na isinilang ang katarungan. Good, tugon ni Rosario habang naglalagay ng mainit na tsaa sa mesa. Ang mga dokumento ay sunog na, ang recording ay binago na nila. Sa mata ng batas, talo tayo. Pero sa mata ng tao, lalo na ng isang tulad ni Esperanza, may isang bagay silang hindi kayang takasan. Ang kanilang sariling budhi at ang kanilang kasakiman. Anong plano natin? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit puno ng panganib. Hindi na tayo gagamit ng mga papel, Tala. Gagamit tayo ng takot. Paliwanag ni Rosario, si Esperanza ay matanda na. Natatakot siya sa kamatayan at mas lalo siyang natatakot sa mga multo ng nakaraan. Gagamitin natin ang bawat sulok ng mansyong iyon para ipaalala sa kanya ang bawat kasalanang ginawa niya. At si Leandro, ang kahinaan niya ay ang pera. Pakakainin natin siya ng pain hanggang sa siya na mismo ang magsuka ng katotohanan. Dito nangyari ang isang golden moment. Kinuha ni Tala ang gunting sa ibabaw ng mesa. Sa harap ng salamin, dahan-dahan niyang ginupit ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na kusa niyang ibinibitaw. Nang matapos siya, ang kanyang hitsura ay mas matapang, mas matalas. Isang alpha survivor na handa nang sumabak sa digmaan. Nang sumunod na linggo, nagsimula ang serye ng mga kakaibang pangyayari sa loob ng mansyon ng mga De Los Reyes. Sa gabi, kapag ang lahat ay natutulog na, palihim na nakakapasok si Tala sa tulong ni Aling Nena na tanging nakakaalam ng kanyang pagbabalik. Hindi nagpapakita si Tala, ngunit nag-iiwan siya ng mga pahiwatig. Isang puting bulaklak ng sampagita sa unan ni Esperanza, ang paboritong bulaklak ng ina ni Tala. Ang amoy ng sampagita ay dahan-dahang humahalimuyak sa silid ng matanda, tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Matias! Matias! Gising! Ang sigaw ni Esperanza na bumasag sa katahimikan ng hating gabi. Nandito siya! Nararamdaman ko ang amoy niya. Si Maria. Bumalik si Maria. Pumasok si Matias sa silid ng ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma, nananaginip ka lang. Wala rito si Maria. Matagal na siyang wala. Hindi. Ang sampagita, amoy sampagita sa buong kwarto. Nanginginig na turo ni Esperanza sa bintana. Ngunit nang tignan ni Matias, ang tanging naroon ay ang malamig na hangin ng gabi. Walang bulaklak, walang tao. Ang tanging naroon ay ang unti-unting pagguho ng kaisipan ni Esperanza dahil sa sarili niyang takot. Habang nangyayari ito, sinimulan ni Tala ang kanyang operasyon kay Leandro. Nagpadala siya ng mga pekeng dokumento tungkol sa isang lihim na account sa Switzerland na naglalaman daw ng bilyon-bilyong piso na itinago ni Esperanza mula sa pamilya. Ang kasakiman ni Leandro ay agad na kumagat sa pain. Nagsimula siyang magkaroon ng hinala sa kanyang sariling tiyahin at ang alyansa ng dalawang kontrabida ay nagsimulang magkaroon ng malalim na lamat. Isang gabi, habang palihim na naglalakad si Tala sa pasilyo patungo sa labasan, muntik na siyang makita ni Matias. Nagtago siya sa likod ng isang malaking kurtina. Naririnig niya ang mabigat na paghinga ni Matias, ang tunog ng kanyang mga hakbang na tila pagod na pagod sa buhay. Tala, nasaan ka na ba? Mahinang bulong ni Matias sa dilim. Patawarin mo ako. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Naramdaman ni Tala ang hapdi sa kanyang puso. Gusto niyang lumabas
at yakapin ang lalaking mahal niya, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang pag-ibig ay kailangang maghintay para sa katarungan. Kinabukasan, sa gitna ng paglilinis ng mga katulong sa basurahan malapit sa labahan, isang bagay ang nakita ng isa sa mga tauhan. Isang maliit na puting stick na may 2 pulang guhit. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong mansyon, tila isang apoy na sumisiklab. Ano ito? Tanong ni Esperanza habang hawak ang pregnancy test na nakuha sa basurahan. Sino ang buntis dito? Pumasok si Matias sa sala at nakita ang hawak ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Naalala niya ang huling gabi nila ni Tala bago ito itapon sa labas. Isang matinding takot at pagsisisi ang bumalot sa kanya. Kay Tala ba ito? Tanong ni Matias. Ang kanyang boses ay nanginginig. Buntis ba si Tala nang itapon natin siya sa ulan? Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang mabigat na ulap na handang pumutok sa isang malakas na bagyo. Si Esperanza ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Kung totoo ngang buntis si Tala, ang kasalanang ginawa nila ay mas lalong bumigat. At sa dilim ng labas ng mansyon, nakatayo si Tala sa ilalim ng puno. Pinagmamasdan ang kaguluhan sa loob. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pain ay nailatag na. Ang pagdududa ay naitanim na. Ngayon, hihintayin na lamang niya ang sandali na sila-sila na mismo ang sumira sa bawat isa. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga De Los Reyes ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat sulok ay puno ng hinala, at ang bawat salita ay tila may nakatagong patalim. Ang balita tungkol sa lihim na account ni Esperanza ay tila isang anay na unti-unting kumakain sa tiwala ni Leandro sa kanyang tiyahin. Sa kabilang dako, ang multo ng anak na maaring dala ni Tala ay tila isang parusang hindi matakasan ni Matias. Sa dilim ng hardin, malayo sa mga mata ng mga bodyguard, nagpakita si Tala kay Leandro. Suot ang isang itim na hood. Tila siya ay isang anino na nanggaling sa kabilang buhay. Nandito ka na pala, Tala, nakangising wika ni Leandro, bagamat bakas sa kanyang boses ang kaba. Akala ko ba ay mabulok ka na sa putikan? Ano itong sinasabi mong codes para sa Swiss account ni Esperanza? Siguraduhin mong hindi mo ako niloloko dahil alam mong wala akong pasensya. Hindi ako nandito para makipaglaro, Leandro. Malamig na tugon ni Tala. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Tila ang bawat salita ay galing sa isang pusong bakal. Alam nating pareho na hindi ka bibigyan ni Esperanza ng kahit isang sentimo. Gagamitin ka lang niya hanggang sa makuha niya ang gusto niya. Ibibigay ko sa iyo ang access codes kapalit ng isang bagay. Siguraduhin mong mapapahiya siya sa harap ng buong board of directors sa Grand Gala bukas. At bakit mo gagawin iyon? Para sa katarungan? Tanong ni Leandro nang may halong panunuya. Para sa aking ina, sagot ni Tala. Gusto kong makita ang kanyang pagbagsak. At kapag nangyari iyon, sa iyo na ang lahat ng yaman. Deal? Inabot ni Leandro ang kamay ni Tala. Ang kanyang kasakiman ay mas nangingibabaw kaysa sa anumang katapatan. Deal! Bukas, sa Grand Gala, matatapos na ang paghahari ng matandang iyon. Nang sumapit ang gabi ng Grand Gala, ang pinakamalaking hotel sa Maynila ay napuno ng karangyaan. Ang nagniningning na mga chandelier ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa, at ang tunog ng orkestra ay bumabalot sa buong hall. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay naroon, suot ang kanilang mga pinakamahusay na maskara ng kabaitan. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Matias, suot ang kanyang tuksedo, ngunit ang kanyang isipan ay wala sa mga investor. Paulit-ulit niyang naaalala ang pregnancy test na nahanap sa basurahan. Bago magsimula ang programa, palihim siyang pumasok sa opisina ng kanyang ina sa hotel. Gamit ang kombinasyong nakuha niya mula sa isang lumang sulat, binuksan niya ang lihim na safe ni Esperanza. Ang tunog ng pag-ikot ng dial ng safe ay tila bawat tibok ng kanyang puso.
Nang bumukas ang pinto, hindi pera ang nakita niya. Nakakita siya ng isang maliit na vial ng lason at ang orihinal na dokumento ng pagkamatay ng ina ni Tala. Isang dokumento na may lagda ni Esperanza na nagpapatunay na ang lahat ay isang cover-up. Nanlambot ang mga tuhod ni Matias. Ang bawat hibla ng kanyang utang na loob sa kanyang ina ay biglang naputol. Ang katotohanan ay mas matalim pa kaysa sa anumang espada. Dito nangyari ang isang golden moment. Sa gitna ng madilim na pasilyo ng hotel, nagtagpo ang landas ni na Matias at Tala. Hindi suot ni Tala ang kanyang uniforme, kundi isang simpleng ngunit eleganteng itim na damit. Tumingin si Matias sa kanya nang may luha sa mga mata. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Tala at inayos ang kurbata nito na tila ba huling sandali na nila ito bilang mag-asawa. Alam ko na ang lahat, Tala, bulong ni Matias. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Ako na mismo ang tatapos sa kasamaang ito. Huwag ngayon, Matias, sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa grand stage. Hayaan mong ang sarili nilang mga kamay ang humukay ng sarili nilang libingan. Nagsimula ang programa. Umakyat si Esperanza sa entablado, suot ang kanyang pinakamahal na alahas, handang magbigay ng kanyang talumpati tungkol sa integridad at katapatan ng pamilya De Los Reyes. Ang bawat salita niya ay puno ng kaplastikan, habang si Marites Salonga ay abala sa pag-broadcast ng live sa social media. Pinupuri ang kabutihan ng pamilya. At para sa ating anibersaryo, narito ang isang special na video presentation ng ating mga nakamit sa loob ng 10 taon. Wika ni Esperanza nang may malawak na ngiti. Namula ang mga ilaw. Ang malaking screen sa likod ni Esperanza ay bumukas. Inasahan ng lahat ang mga larawan ng mga proyekto at charity works. Ngunit ang lumitaw ay hindi ang inasahan nila. Isang video ang nagsimulang tumakbo. Hindi ito ang video na pinili ni Esperanza. Ito ay isang kuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng opisina ni Esperanza kagabi. Kitang-kita at rinig na rinig ang usapan ni na Esperanza at Leandro tungkol sa pagpatay sa ina ni Tala at kung paano nila niloko si Matias para makuha ang mana. Ano ito? Patayin niyo yan! Patayin niyo ang screen! Sigaw ni Esperanza. Ang kanyang boses ay tila isang nagwawalang hayop. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng dignidad, ay ngayon ay tila isang basag na maskara. Ngunit hindi tumigil ang video. Sumunod na lumabas ang mga dokumento ng Swiss account na ipinadala ni Tala kay Leandro, na ngayon ay napatunayang mga ebidensya ng malawakang money laundering. Ang buong hall ay napuno ng bulungan, gulat at galit. Ang mga Marites na dati ay sumasamba kay Esperanza ay ngayon ay sila pang unang sumisigaw ng magnanakaw at mamamatay tao. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tala si Leandro na sinusubukang tumakas dala ang isang bag ng pera. Ngunit humarang si Matias sa kanyang daan. Ang katahimikan ni Matias ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa itaas ng entablado, habang ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na humuhusga sa kanya, nagtagpo ang paningin ni na Esperanza at Tala. Nakatayo si Tala sa dulo ng hall, kalmado. Ang kanyang mga mata ay puno ng katarungan. Tapos na ang sayaw mo, Esperanza, bulong ni Tala sa hangin. Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa likod ng stage. Isang bulto ang bumagsak sa sahig. Si Rosario Villamor. Ang kanyang mukha ay maputla at may dugo sa kanyang mga labi. Hawak niya ang isang huling dokumento, ang huling alas na hindi alam ni Tala. Tala, ang testamento. Ang huling salita ni Rosario bago ito tuluyang mawala ng malay. Ang huling imahe ng kabanatang ito ay ang mukha ni Tala na puno ng takot para sa kanyang huling kakampi. Habang ang paligid ay puno ng kaguluhan at ang tunog ng sirena ng mga pulis na papalapit ng papalapit. Ang ingay ng mga sirena ng pulis sa labas ng hotel ay tila isang malakas na koro na nagbabadya ng katapusan. Sa loob ng grand ballroom,
Ang karangyaan ay napalitan ng ganap na kaguluhan. Ang mga investor na dati ay nakikipag-unahan sa paghalik sa kamay ni Esperanza ay ngayon ay mabilis na lumalayo. Tila ba ang matanda ay isang may sakit na nakakahawa. Ang mga flash ng kamera mula sa media ay walang tigil sa pagtama sa mukha ni Esperanza, na ngayon ay tila isang rebulto ng takot at pagkabigla. Hindi iyan totoo. Fake news ang lahat ng yan. Sigaw ni Esperanza, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng nerbiyos. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng malakas na hangin. Walang naniwala, walang nakinig. Sa gitna ng entablado, lumapit ang mga pulis. Ang tunog ng mga posas na inilabas mula sa kanilang sinturon ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Isang malamig at matalas na tunog na nagpatahimik sa lahat. Doña Esperanza de los Reyes, you are under arrest for the murder of Maria Villamor and for multiple counts of money laundering and fraud. Ang pahayag ng opisyal. Habang dahan-dahang inilalagay ang bakal sa mga kamay ni Esperanza, ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawala ng ningning. Ang kanyang katawan ay nanghina, at sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang isang matandang babaeng lulugo-lugo. Wala ng kapangyarihan, wala ng ginto na maipapanangga sa batas. Sa gilid ng hall, sinubukan ni Leandro na tumakas dala ang isang itim na bag. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, tila isang daga na naghahanap ng butas na matataguan. Ngunit bago pa siya makarating sa exit, hinarangan siya ni Matias. Wala ka nang matatakbuhan, Leandro. Malamig na wika ni Matias. Ang kanyang tindig ay matuwid at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagdududa. Ang bawat sentimong ninakaw mo ay babalik sa mga taong pinahirapan mo. Matias! Makinig ka. Kasabot ang iyong ina. Hindi lang ako ang may gawa nito. Pagsusumamo ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Alam ko, at pareho kayong magbabayad. Sagot ni Matias habang dahan-dahang kinukuha ang bag mula sa kamay ni Leandro. Isang marahas na paghawak ng mga pulis sa braso ni Leandro ang nagpatigil sa kanyang pagpupumiglas. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang hangin na unti-unting nauubos. Ngunit ang pinakamatinding sandali ng gabi ay nang umakyat sa entablado ang isang babaeng nakayuko. Suot ang kanyang uniforme ng kusinera. Si Aling Nena. Sa harap ng lahat, kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang boses ay puno ng hikbi. 10 taon akong hindi nakatulog ng maayos. Simula ni Aling Nena. 10 taon kong itinago ang nakita ko sa gabi na yon. Nakita ko si Maria Villamor. Nakita ko kung paano siya itinulak ni Doña Esperanza mula sa rooftop. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata bago siya tuluyang bumagsak. Patawarin niyo ako, Tala. Patawarin niyo ako, Maria. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang mabigat na kumot. Isang kolektibong buntong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Si Marites Salonga, na kanina pa naka-livestream, ay tila nawala ng sasabihin habang ang mga komento sa kanyang video ay mabilis na dumadaloy, puno ng galit laban kay Esperanza. Dito nangyari ang isang golden moment na nagpaiyak sa lahat. Dahan-dahang lumapit si Matias kay Tala sa gitna ng entablado. Sa harap ng media, sa harap ng mga pulis, at sa harap ng buong bansa, lumuhod si Matias sa paanan ni Tala. Patawarin mo ako, Tala. Wika ni Matias. Ang kanyang mga luha ay malayang pumatak sa sahig. Patawarin mo ako sa lahat ng pasakit na idinulot ng pamilya ko sa iyo. Sa aking pagkabulag, sa aking kawalan ng tiwala. Hindi sapat ang buong buhay ko para bayaran ang lahat ng ito. Ngunit simula ngayon, ang bawat hininga ko ay para sa pagbawi sa iyo. Hindi nakapagsalita si Tala. Ang kanyang puso ay tila isang basong puno ng tubig na biglang nabasag. Ang bawat sugat, ang bawat pait, at ang bawat kahihiyan ay tila dahan-dahang hinuhugasan ng mga luha ni Matias. Hinawakan ni Tala ang balikat ni Matias at dahan-dahan itong pinatayo.
Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, ang tanikala ng nakaraan ay ganap ng naputol. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang pait. Isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang muling narinig. Nakita ni Tala si Rosario Villamor na isinasakay sa stretcher. Ang mukha nito ay kasing puti ng papel at ang kanyang hininga ay tila isang kandilang malapit ng mapundi. Attorney Rosario, sigaw ni Tala habang hinahabol ang stretcher. Humawak si Rosario sa kamay ni Tala. Ang testamento, Tala, ang lahat ng ito ay para sa iyo. Ang katarungan ay iyon na, lumaya ka na. Iyon ang huling salitang narinig ni Tala bago tuluyang isara ang pinto ng ambulansya. Ang tunog ng pag-alis ng sasakyan ay tila isang malungkot na paalam na dumurog sa huling bahagi ng gabi. Naiwan si Tala sa gitna ng malawak na parking lot habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan. Tila hinuhugasan ang bawat bakas ng kasamaan sa lupang kanyang kinatatayuan. Hawak niya ang dokumentong ibinigay ni Rosario, ang huling piraso ng puzzle na magbabago sa kanyang buhay habang buhay. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin sa loob ng ospital ay tila isang paalala na ang buhay ay kasing rupok ng isang kristal. Sa loob ng silid kung saan nakahiga si Rosario Villamor, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makinang tumutulong sa kanyang paghinga. Ang bawat guhit sa monitor ay tila isang mabagal na pagbilang sa mga natitirang sandali ng isang babaeng ibinuwis ang lahat para sa katarungan. Dahan-dahang lumapit si Tala sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Rosario, ang kamay na naging sandigan niya sa gitna ng bagyo. Ang balat ng abogado ay kasing lamig na ng marmol, ngunit ang kanyang mga mata, nang dahan-dahan itong bumukas, ay mayroon pang natitirang kislap ng determinasyon. Tala, mahinang bulong ni Rosario, ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Huwag kang umiyak. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa luha. Nakukuha ito sa tapang na harapin ang bukas. Salamat, attorney. Kung hindi dahil sa inyo, baka mabulok na ako sa dilim. Sagot ni Tala habang pilit na pinipigilan ang kanyang mga hikbi. May lihim akong hindi nasabi sa iyo. Patuloy ni Rosario, ang kanyang paghinga ay mas lalong bumibigat. Ang tatay ko, siya ang taong sumira sa pamilya mo noon. Ang pagtulong ko sa iyo ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa aking sariling kapatawaran. Ngayong malaya ka na, malaya na rin ako. Yun ang huling sandali ng kanilang pag-uusap. Ang tunog ng makina ay naging isang mahabang guhit ng katahimikan, isang hudyat na ang misyon ni Rosario sa mundong ito ay ganap na nang natapos. Yumukod si Tala sa dibdib ng kanyang huling kakampi, hinahayaan ang bawat patak ng kanyang luha na magsilbing huling pasasalamat. Pagkalipas ng ilang araw, sa harap ng isang notaryo publiko, binasa ang huling testamento ni Rosario. Doon nalaman ni Tala ang katotohanan. Si Rosario ay nag-iwan ng isang malaking bahagi ng kanyang ari-arian kay Tala, kasama na ang mga dokumentong nagpapatunay na si Maria Villamor ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng lupain kung saan nakatayo ang kumpanya ng mga De Los Reyes. Hawak ni Tala ang kapangyarihan upang bawiin ang lahat. Maaari niyang palayasin si Matias, maaari niyang gibain ang mansyon, maaari niyang ipahiya ang pamilya De Los Reyes hanggang sa wala na silang mukhang maiharap sa mundo. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang nakita niya ay hindi na ang mapait na babaeng punong-puno ng hihiganti. Dito nangyari ang isang golden moment na nagpakita ng tunay na lakas ng loob ni Tala. Dinala niya ang lahat ng lumang diary ng kanyang ina, ang mga pekeng dokumento ni Leandro, at ang mga litrato ng nakaraan sa tabing dagat ng Batangas. Sa gitna ng paglubog ng araw, dahan-dahan niyang inilagay ang mga ito sa isang maliit na bangkang papel. Isang posporo ang kanyang sinindihan. Ang apoy ay mabilis na lumamon sa mga pahinang puno ng sakit at pait. Itinulak ni Tala ang bangka sa gitna ng dagat. Pinapanood
kung paano dalhin ng mga alon ang abo ng kanyang nakaraan. Ang bawat kislap ng apoy ay tila isang pasasalamat sa kanyang ina at isang pangako na ang buhay niya ay hindi na muling ididikta ng galit. Paalam, nanay. Paalam na sa lahat ng sakit, bulong ni Tala habang ang hangin ay humahalik sa kanyang maikling buhok. Sa kanyang paglingon, nakita niya si Matias na nakatayo sa dikalayuan. Ang lalaki ay wala ng suot na mamahaling barong o tuksedo. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt at pantalon. Tila isang ordinaryong tao na nawala ng lahat ng kanyang yaman, ngunit nahanap ang kanyang sarili. Tala, tawag ni Matias. Ibinigay ko na sa kumpanya ang lahat ng shares ko. Ang kumpanya ay pag-aari na ngayon ng isang foundation para sa mga biktima ng land grabbing at mga anak ng mga manggagawang biktima ng pang-aapi. Ang mansyon, gagawin itong isang eskwelahan. Wala na akong maiibigay sa'yo, kundi ang sarili ko. Lumapit si Tala kay Matias. Sa unang pagkakataon, ang kanilang ugnayan ay hindi na nakabase sa isang kontrata o sa isang kasinungalingan. Iyan ang halaga ng ating kaligayahan, Matias. Ang matutong bumitaw sa mga bagay na akala natin ay mahalaga para bigyang daan ang mga bagay na tunay na may saysay. Hindi nila kailangan ng isang marangyang kasal o isang palasyo. Ang sapat na sa kanila ay ang katahimikan ng gabi, ang amoy ng dagat, at ang init ng kamay ng isa't isa. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging isang aral, at ang bawat luha ay naging tubig na nagpatubo sa isang bagong uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa sa ginto. Habang naglalakad sila palayo sa pampang, ang tunog ng mga alon ay tila isang hele na nagpapatulog sa mga multo ng nakaraan. Ang gabi ay madilim, ngunit sa bawat hakbang ni Tala at Matias, may isang liwanag na hindi kailanman muling mapapatay. Ang liwanag ng isang bagong simula. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang hanging amihan na dumaan at nagdala ng bagong samyo sa bayan ng Batangas. Muling sumapit ang araw ng kapistahan, ngunit sa pagkakataong ito, ang ingay ng mga tambol at ang kulay ng mga banderitas ay hindi na nagdadala ng takot sa puso ni Tala. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay tila isang mainit na yakap, nagbibigay ng ningning sa bawat sulok ng bayang, minsang naging saksi sa kanyang pagkabagsak. Sa gitna ng plaza, kung saan siya dating ipinahiya at binalot ng dumi ng paratang, nakatayo si Tala. Wala na ang kanyang uniforme ng katulong. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na gawa sa telang koton. Ang kanyang buhok ay mahaba na muli at sumasayaw sa ihip ng hangin. Hindi na siya tinitignan ng mga tao nang may panghuhusga. Sa halip, ang bawat ngiting isinusukli sa kanya ay puno ng paggalang at pasasalamat. Ang ganda-ganda mo talaga ngayon, Tala. Ang boses ni Marites Salonga ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi na hawak ni Marites ang kanyang cellphone para mag-livestream ng chismis. Sa halip, hawak niya ang isang tray ng kakanin na iaalay sa simbahan. Salamat uli sa tulong mo sa scholarship ng anak ko. Kung hindi dahil sa foundation niyo ni Sir Matias, baka hindi na siya nakapagkolehiyo. Ngumiti si Tala ng tapat. Walang anuman, Aling Marites. Ang mahalaga ay magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Lumakad si Tala patungo sa lumang mansyon ng mga De Los Reyes, ngunit hindi na ito ang madilim na palasyo ng mga lihim. Ang matatayog na pader ay pinintahan ng mga kulay na masayahin at ang malaking gate ay laging nakabukas para sa lahat. Ang bawat silid na dati ay puno ng kasakiman ay ngayon ay puno na ng ingay ng mga bata at tunog ng pagbabasa. Ang mansyon ay naging isang paaralan at sentro ng sining para sa mga mahihirap na pamilya sa probinsya. Sa loob ng hardin, nakita niya si Matias na abala sa pagtatanim ng mga bagong halaman. Nang makita siya ng lalaki, agad itong tumayo at pinunasan ng dumi sa kanyang mga kamay. Ang mukha ni Matias ay mas naging maaliwalas. Ang bawat guhit ng pagod noon
ay napalitan ng isang payapang disposisyon sa buhay. "You're back," bungad ni Matias habang lumalapit sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ni Matias ang kanyang baywang at hinalikan siya sa noo. Isang halik na puno ng pagpapahalaga at katapatan. "How was the visit to the cemetery?" "Payapa na sila, Matias," sagot ni Tala. "Dinalhan ko ng sampagita si nanay at si Attorney Rosario. Pakiramdam ko, masaya na sila kung nasaan man sila ngayon. Wala na tayong kailangang patunayan sa kahit na sino. Dito nangyari ang kanilang golden moment bilang isang pamilya." Lumabas si Aling Nena mula sa kusina. Dala ang isang maliit na bata na nagsisimula ng humakbang. Ito ang kanilang anak, ang munting kislap na nagngangalang Hope. Pagkakita sa kanyang mga magulang, agad itong kumawala sa hawak ni Aling Nena at dahan-dahang lumapit sa kanila. Kinuha ni Tala ang kamay ng anak at inalalayan ito patungo kay Aling Nena. "Hope, baby, magmano ka kay Lola Nena." Ang maliit na kamay ng bata na dumampi sa noo ng matanda ay tila isang sagradong ritual ng pagpapatawad at pagpapatuloy. Ang luha ng katuwaan ay gumulong sa mga kulubot na pisngi ni Aling Nena. Ang ritual ng pagmamano ay hindi lamang tanda ng paggalang, kundi simbolo na ang tanikala ng masakit na nakaraan ay ganap ng napalitan ng isang matibay na ugnayan ng pagmamahalan. Sa huling sandali ng hapon, naglakad ang maliit na pamilya patungo sa tabing dagat. Ang langit ay nagkukulay kahil at lila, tila isang kanvas na ipininta ng tadhana. Ang tunog ng mga alon sa pampang ay tila isang mahinang musika. Nagpapaalala na ang dagat ay marunong humugas ng dumi, ngunit marunong ding magdala ng bagong pag-asa. "Alam mo, Matias," simula ni Tala habang nakatingin sa malawak na karagatan, "dati, akala ko ang pamilya ay tungkol lamang sa dugo at sa mga obligasyong kailangang bayaran. Pero natutunan ko na ang tunay na pamilya ay nabubuo sa katotohanan at sa tapang na piliin ang kabutihan kahit nasa gitna ng hirap." "I agree, Hon," sagot ni Matias habang iniaayos ang kumot ng kanilang anak. "The price of our happiness was high, but every tear was worth it. We are free now, Tala. Truly free." Umupo sila sa buhanginan. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Walang kumpanya, walang yaman, at walang kapangyarihan. Tanging ang init ng balat ng isa't isa at ang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas dalisay kaysa sa ginto. Ang bawat buntong hininga ni Tala ay puno ng kapayapaan, habang ang hangin ng gabi ay dahan-dahang bumubulong, tila nagsasabing, ang kwento ng kanyang pasakit ay tapos na, at ang kwento ng kanyang ligaya ay kasisimula pa lamang. Sa huling pagkakataon, itinaas ni Tala ang kanyang paningin sa mga bituin na nagsisilabasan sa langit. Ang bawat kislap ay tila isang munting paalala na sa likod ng bawat madilim na gabi, laging may isang umagang naghihintay para sa mga pusong marunong magpatawad at marunong magmahal.